Grabe mga ka-hybrid, mga ka-farmers natin dyan. Napakakapal po ng super hybrid rice ng NK5017 ng Syngenta, no? Grabe. Ito po yung first application namin ng Crop Giant foliar fertilizer. So ayan na po yung resulta ng first application na po namin, no? So hindi pa po tapos yan mga ka-hybrid, no? Meron pa pong second application yan sa abot ng 1 week or 2 weeks pagka yung labas na po ang lahat ng kanyang mga butil, no? So yun na po yung grow up niya. Ang kapal. What's up mga ka-hybrid, mga ka-farmers po natin dyan. Shoutout po sa inyo sa mga sumusuporta po sa aking channel at welcome back again to my YouTube channel. So today's vlog ay i-reveal ko po sa inyo yung aming protocol and applying namin, pag-apply po namin dito sa aming tanim na super hybrid rice na NK5017. So marami pong nagtatanong sa akin at medyo naguguluhan sa aking previous vlog ng aming protocol. So yun po yung una naming apply, no? Palagi po namin yung protocol na ginagamit. Okay naman yung resulta. So ito bago sa aming trial namin na NK, kasi siyempre first po namin to na inalox po sa amin ng Agriculture o DA, Department of Agriculture. Yung NK medyo parang yung matangkad, maselan, kaya sinubukan namin yung ibang protocol dito sa aming tanim na NK50, no, ng Syngenta. So unang-una naming application dito yung siyempre unang-una yung ginagawa natin na land preparation, na siyempre mag-ano ka ng punla ng yung babad application na 24 hours or 48 hours po. Yan po yung aming ginagawa, no, palagi. So yun pa rin yung standard namin na 24 hours. Tapos after maghihintay ka ng 24 hours ulit. Tapos hahanguin sa pagkababad yung mga binhi, no? Tapos yun, pagkatapos hanguin, maghintay ka ng another 24 hours o 48 hours. Or depende na lang sa inyo, o titingnan mo yung kung sumibol na yung mga buto niya o yung mga seeds niya, kung may mga ugat na, at check nyo din bago ito isabog sa lupa, no. Tapos ito yung basal application namin na ammonium fertilizer na 210024, 1 bag na 40 kilos. Ito ay sapat na sa 100 kilos na seeds into 3 times application. So yan po yung una naming in-apply dito sa binhi naming NK5017. Ayun, tingnan mo, kapal. Tapos yung dati naming na protocol na bago bunutin, na yung maturity ng bago bunutin ng ating punla, dati 25 sa amin. Ngayon inurong namin ng 5 days. Ayun, binunot na namin ng 19 days para mas lalong gumanda yung aming yung pag-grow up ng NK o yung super hybrid, no? Mga super hybrid na tinatanim po natin. So yun. So ito po ay trial na aming ginagawa. So nagko-consult din kami sa mga ibang farmers kung ano yung mga protocol din nila. So yung pinagko-combine namin, nagmi-meeting kung ano po yung maganda na pwede naming o yung magandang resulta sa ating palayan, no? So yun, 19 days binunot na namin yung punla. Ayun, tapos yung unang-una syempre ginawa namin dito, nung unang-una pinaka-importante rito yung pagso-soil analysis natin, no?
Ayun. Nagpa-soil analysis muna kami. So nalaman namin yung aming lupa ay sobrang asim, yung ma-acid na. Kasi yung mga inaano namin, yung puro synthetic or inorganic fertilizer yung mga mga nilalagay namin, kaya madaling umasim yung mga lupa, no. Kasi yung pagso-soil analysis kasi dapat yearly dapat po pala yan para malaman ang acidity ng lupa at kung paano mawala yung mataas na acid sa lupa, no. So yun, nagpa-soil analysis po kami, yun nalaman namin ganun. So iniba namin yung protocol dito sa NK5017, no, para makita na din natin yung ganda ng grow up ng super hybrid na rice na to. Tsaka yung ayun, doon dako na tayo dun sa namin, no, protocol, no. Upon basal application, 2 to 3 days inano po namin bago direct seed, magda-direct seeding na, no. Yung direct transplant. Ayan, 2 to 3 days. Tapos yung basal na inaano namin na fertilizer na in-apply, yung 5 bags na triple 14 at isang bag ng urea. Yan po. So hindi po kami nag-apply ng organic muna. So masyado na maasim po yung lupa. So, subukan naman namin, kumbaga iniba namin ngayon, no. Wala mo ng organic. 5 bags ng triple at 1 bag ng urea. So yun yung 2 to 3 days before basal application. So first application ng urea yung 20 to 25 days. Yan, 1 bag naman. Another 1 bag ng urea, 20 to 25 days. Yan po mga ka-hybrid. Tapos yung second application uli na ginawa namin yung ika 45 days. Another 1 bag urea uli. At sinamahan namin ng 0060. Ayun po, yun po yung muriate potash. So mix na po yun. Ayun. So dati nag-apply po kami ng 17017. So hindi pa namin nalawa namin ng 0060. So yan, nag-apply din po kami ng foliar fertilizer na Crop Giant. So kung dati po ay nag-apply po kami dati noon ng ika 20 to 25. Tapos yung pangalawa 40 to 45. So iniba po namin yung protocol na yon. So yun, nakita nyo po sa last vlog ko yung ika 65 days. Yun po yung palabas na yung kanyang uhay, o yung iba buntis pa, palabas na. First application namin ng foliar. Tapos yung ikalawang application po namin na gagawin na yun po yung magta-try po kami ng unang butil. Tapos pagka yung may mga katas po o yung magatas-katas, doon po yung second application para po yung butil buo, para walang mahalo na ipa-ipa. Yun po yung minsan sa atin, nakaka-apekto po pag hindi natin in-applyan ng foliar fertilizer. So yung stem borer, natural po yun sa ating mga palayan, hindi na po mawawala yun. Andun at dun pa rin, meron pa rin po silang talagang yung mga uod po, no. Yan. So ito ay matibay po sa mga insekto na BLB po, no. Itong NK5017. So yan lang. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ay meron po kayong natutunan dito sa aking protocol dito po sa aming tanim na NK5017 na super hybrid rice ng Syngenta. So yan, maraming salamat po. Ito po ay may mataas po na milling recovery at saka po matibay po ito sa sakit. At ito po ay rekomendado po sa tag-ulan at tag-araw.